Magandang araw muli sa inyo lahat, to all subscribers at doon sa mga bago po na napapadaan sa ating channel, kayo po ay welcome. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Dapat ba nasundin ang 10 utos? Meron pong ayaw sumunod, ewan ko po. Pero ito, lilinawin lang po natin ano ho. Pero para sa atin, para mabigyan po natin ito ng linaw, kung susundin ba natin ito, hindi ba natin susundin, kasi nga po, mali yung konsepto sa ganitong paniniwala. Tingnan natin ang ganitong komento at bigyan po natin ng linaw. Mula po kay Ricky. Ito po ang kanyang komento na bibigyan po natin ng paglilinaw. No? Bilang pagmamahalan sa mga taong nalalayo sa diwa ng pananampalataya, kasi nga po, ang Diyos po nagbigay ng ganitong mga bagay para matuto tayong sumunod sa Diyos. So, basahin natin. Ibig po ba sabihin, hindi tayo kabilang sa kautusan ni Moises? Para po bang hindi tayo kabilang sa 10 utos? So, kung iniisip po ninyo na hindi tayo kabilang sa 10 utos, ito muna ang tanong, makakabuti ba ito sa atin o makakasama? Kung makakasama, ay huwag mo nga sundin. Kung makakabuti, sundin mo. Kasi yun ang maganda para sa Panginoon. Matuto tayong sumunod sa kanyang mga utos. Ngayon, linawin natin. Sinasabi mo, no? Ibig po bang sabihin, hindi tayo kabilang sa kautusan ni Moises? Ano ba yung kautusan ni Moises? Sa bawat utos na tinatanggap ni Moises, galing yun sa Diyos. Hindi po kay Moises ay yung kautusan. Halimbawa, yung sinasabi po ninyong 10 utos. Hindi ba yung para sa atin? So, tingnan muna natin, no? Alamin muna natin na yung 10 utos ba, galing ba kay Moises o galing sa Diyos? O alamin natin sa kasulatan. Basahin natin ito, no? Sinasabi dito sa Deuteronomio 5:22, ang mga salitang ito ay sinabi ng Panginoon sa lahat ng inyong pagtitipon sa bundok mula sa gitna ng apoy, sa ulap, at sa makapal na kadiliman na may malakas na tinig, at hindi na niya dinagdagan pa, at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato at ibinigay ang mga ito sa akin. So malinaw, meron pong ibinigay na utos kay Moises. Ano yon? Ang nakalagay po dito, 2 tapyas na bato. So nakalagay po diyan 2 tapyas na bato. Ano po ang nakalagay dito sa 2 tapyas na bato? Di ba't yung 10 utos? Yung 10 utos ba? Kulang ba? Di ba? Enough na po yan. Kasi sinasabi diyan, kung ating babasahin dito sa part na ito na sinasabi diyan sa hindi na niya dinagdagan pa. Meaning, enough na po yung 10 utos na ibinigay doon sa kay Moises, no? Yung 2 tapyas na bato, doon nakalagay yung 10 utos. Walang labis, walang kulang. Kompleto po yan. May ilan na nagsasabi, no, kulang yan. Hindi sasapat ang 10 utos. Kung ganyan ang iyong pananaw, mali ang iyong pagkakilala sa Diyos. Nagbigay ang Diyos ng 10 utos, sasabihin ninyo kulang pa? Sino nagsabi niyan? Yung ibang mga ngaral. Di titingnan natin naman kay Jesus kung ano ibig sabihin yan. Bago tayo pumunta doon sa sinasabi nating ito bang 10 utos? Susundin ba natin o hindi? Kasi ang isip natin binigay naman kay Moses yan, yung 10 utos, sila ang sumunod. Di ba yung kanilang Diyos na pinaglilingkuran, yun din ang ating Diyos na paglilingkuran? Wala naman tayong ibang Diyos na paglilingkuran Ang Diyos nagpakilala sa bayang Israel para sumunod. Pero hindi niyo ba alam, may mga Israel na hindi sumunod? Kaya hindi sila napagpala, kaya sila napahamak. Di ba? Yun ang dapat niyong malaman kapag hindi ka susunod sa kanyang mga utos. O ngayon, ilinaw natin, no? Mula po diyan sa ating binasa, no, ay ililinaw pa natin. So, malinaw po sa inyo, yung 10 utos, sabi diyan, hindi na niya dinagdagan pa. Malinaw na po yung nilalaman ng 10 utos ay nakalagay po dito sa isinulat sa 2 tapyas na bato. Malinaw po ba? So, basa tayo ng ibang salin.
Yan ang mga utos ng Panginoon sa inyong lahat na nagtitipon sa bundok, nang nagsalita siya ng malakas mula sa gitna ng apoy na napapalibutan ng makapal na ulap. Ibinigay niya ang mga utos na ito at wala ng iba pang sinabi. Meaning, yung 10 utos na ibinigay doon, hindi na po yun natagdagan eh. Bakit natagdagan pa ba? 10 utos yun, no? Isinulat niya ito sa 2 malapad na bato na ibinigay sa akin. So, yung 2 tapyas na bato, nakalagay po doon ang 10 utos. Kaya kaibigan, ang tanong, si Moses ba? Sa kanya ba galing ang 10 utos? Yung ba'y kautusan ni Moises o kautusan ng Diyos? Sumagot po kayo. Yung bang 10 utos ay kautusan ni Moises o kautusan ng Diyos? O yan. Di ba? Ngayon, para po bang hindi tayo kabilang sa 10 utos? Yun ang akala mo. At ito'y patutunayan natin na yung 10 utos na yan, sa panahon ba natin, dapat ba sundin ang 10 utos? Kasi enough na yan eh. Tingnan po ninyo, ang mga Israel hindi sumusunod sa ganyang bagay. Kaya ang akala nga ninyo, inalis yan kasi wala nga daw makasunod. Si Moses ba sumunod? Sumunod. Ano ba nilalaman ng 10 utos? O alamin natin muna. Kung aalsin mo yan at hindi yan para sa atin, ang sabi doon sa unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. O alsin mo yung 10 utos na yan. Ibig sabihin, pwede ka pala magkaroon ng ibang Diyos. Ako, gusto ko, sa sarili ko, dahil alam ko yung utos, siya lang ang dapat kong paglingkuran. Kung ano yung pinaglilingkuran ni Moises, di ba? At ng mga apostol, di ba't yun din ang pinapakilala sa atin? Di ba't doon din tayo sasamba? Walang pagkakaiba kung Hudyo ka man o hindi Hudyo. Ang importante, kilala mo yung Diyos na lumalang sa iyo, lumalang sa atin, lumalang ng lahat ng bagay, at doon ka maglilingkod at sasamba. Di ba't napakalinaw? Tapos aalsin mo yung 10 utos na hindi para sa iyo, para sa akin. Sinasabi mo, para po bang hindi tayo kabilang sa 10 utos? Malalaman mo, kabilang tayo dyan. Kung may pananampalataya kay Kristo. Pero kung wala kang pananampalataya kay Kristo, hindi ka susunod sa kanyang mga utos, ibig sabihin, ayaw mong sumunod sa 10 utos. Si Kristo nga sinunod yan eh. Ngayon, ililinaw pa natin, no? Sabi pa dito sa talatang ito para maging malinaw sa iyo, para maintindihan natin, sa Deuteronomy 5:27, no? Baybayin po ninyo itong 10 utos. Nariyan po kung bakit pinapaliwanag ito sa mga naunang mga pinabanal sa Israel. Para maintindihan din natin kung bakit tayo kailangan din magbanal. Kasi po ang Diyos ay banal, kaya ito'y pinapasabi sa bansang Israel. May mga Israel na hindi sumunod, hindi nagbanal, kaya naging matigas ang ulo nila, kaya sila napapahamak. Pero yung mga sumusunod dito sa mga kautusan ng Diyos, napagpapala po sila. Basahin nga natin ito, no? Lumapit ka at iyong pakinggan ang lahat ng sasabihin ng Panginoon, ng ating Diyos. At iyong sabihin sa amin ang lahat na sasabihin sa iyo ng Panginoon, nating Diyos. At aming pakikinggan at gagawin. So, yung 10 utos, pag iyong napakinggan, dapat mo sundin. Gagawin mo isasagawa. Pag sinabing gagawin, toto pa rin. So, ibig sabihin, yung 10 utos dyan, sa 22, di ba? Malinaw po yun. Yung sa 2 tapyas na bato, pag iyong napakinggan, iyong susundin at gagawin at gaganapin. Yun ang ibig sabihin yan. So, magpalik tayo dito sa 5:27. Sa ibang salin naman. Sabi po dito, no? Ikaw na lang ang lumapit sa Panginoon. Sabi ng mga Israelita. Ang pinapalapit po ay si Moises. Sabi dito, ikaw na lang ang lumapit sa Panginoon na ating Diyos at pakinggan ang lahat ng sasabihin niya. Pagkatapos, sabihin mo sa amin ang lahat ng sasabihin niya dahil pakikinggan namin ito at susundin. So, malinaw po ba? Iyan po ang dapat gawin doon sa 10 utos. Pakinggan mo, alamin mo, at sundin mo yung sinasabi doon sa 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang luluhod sa mga ribulto. Kaya pala kahit Katoliko ka, ang Katoliko mahilig dyan sa mga ribulto. Tingnan niyo po ang bawat tahanan ng mga Katoliko. Ang dami mga ribulto sa bawat tahanan. Katoliko po yun ayaw nga ng Diyos na magkaroon ka ng ibang larawan o Diyos-Diyusan sa iyong mga tahanan.
O ngayon, masasaktan ba kayo? Mag-a-unsubscribe ka ba sa akin nung mapakinggan mo itong mga aral na yan? Yang 10 utos na yan. Di ba? Nasa inyong kasulatan diyan, basahin din ninyo. Sa panahon yun ng Israel, ang Israel nga, tinawag ng Diyos para matutong sumamba doon sa tunay na Diyos na sinasabihan itong mga Israel. Tayo baga? Ganon din naman ang ating kikilalanin, yung kinikilala nilang Diyos Di ba? Kaya huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kang luluhod o sasamba sa mga Diyos-Diyusan, di ba? Ang Diyos ay mapanibaghuin. Ayaw niya ng love triangle Ayaw niya ng triangle, di ba? Ikaw at ang Diyos lamang. Tatlo kayo. Meron kang Diyos-Diyusan, may Diyos ka pa, at ikaw. Kasi umiikat yun sa triangle, di ba? Kaya ang pyramid, yan ay modus. Maling. Kaya minsan, tingnan nyo po, pag love triangle, meron kang iniibig, meron ka pang iniibig, yung isa selosa, yung isa naman selosa din, di ba? O minsan hindi natin selosa, yung isang totoong mahal mo selosa, pero umiibig ka pa sa iba, di ba? Nagkakaroon ng triangle, o di ba? Ayaw ng Diyos na magkakaroon tayo ng ibang sinasamba kasi siloso ang Diyos. Okay? Doon sa pang-apat naman, magbigay ka ng panahon sa Kanya, di ba? At ang pang-5, igalang mo ang iyong ama at ina. Pang-6, huwag kang papatay. Pang-7, huwag kang mangangalunya. Pang-8, huwag kang magnanakaw. Pang-9, huwag kang magsisinungaling. Diba? Ang pang-10, huwag kang maghiimbot. Enough na po yun 2 bagay ang makikita natin diyan, kapatid. Yung sinasabi mo, para po bang hindi tayo kabilang sa 10 utos? O gusto mo bang malaman, kabilang tayo sa 10 utos? Sinasabi yan ni Kristo. Okay? Alamin natin sa kasulatan. So, babasa po tayo ng mga ganitong mga talata para mabigyan po natin ng linaw, no? Sabi dito, para maintindihan natin ito. Masahin po natin dito sa Marcos 12:28. May isang tagapagturo ng kautusan doon na nakikinig ng pagtatalo nila. Napakinggan niyang mahusay ang sagot ni Jesus. Kaya lumapit siya at nagtanong din, ano po ba ang pinakamahalagang utos? Tuloy natin. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan ninyo mga taga-Israel. Ang Panginoon na ating Diyos ang natatanging Panginoon. Kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Tuloy pa natin. At ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pang mahalaga kaysa 2 ito. So yan po yun. Sabi po ninyo hindi susundin, si Jesus po ang nagsabi. Kapag si Jesus po nagsabi kung anong ibig sabihin ng 10 utos, nahuhulog ito sa 2 bagay. Mamahalin mo ang Diyos ng buong puso, isip, buong lakas at kaluluwa. At ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin po, yun po ang nilalaman ng 10 utos. Ibig sabihin, tutuparin mo yun. Kaya ang title natin, dapat ba na sundin ang 10 utos o ikaw ang sumagot? Kung ayaw mo sumunod, ibig sabihin, pwede kang sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Kasi ang 10 utos, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kung alsin mo yung 10 utos sa buhay mo, pwede ka pang makasamba sa ibang Diyos. Ibig sabihin, lumalabag ka sa utos ng Diyos. Di ba? Doon sa pang-5, igalang mo ang iyong ama at ina. Pag inalis mo yung 10 utos, pwede kang gumawa ng mga bagay na masama sa iyong magulang. Pwede ka magsinungaling, pwede ka mandaya. Di ba? Yun ang ibig sabihin Para hindi mo labagin ang utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Di ba? Ay pang-6, huwag kang papatay. Di ba? Utos yun Di, huwag kang pumatay. Nasa 10 utos po yun. Di dapat mong sundin na huwag kang pumatay. Pang-7, huwag kang mangalunya. Ano may pangangalunya? Yung sinasabi ko nga sa inyo, na kung saan may asawa ka na, aagawin po ang may asawa. Kaya nga ikinag-asawa na Iyon ay para na sa'yo. Kung ikay makikiagaw pa doon sa may asawa, na may asawa, pangangalunya ang tawag doon. Huwag mong aasawahin. Kaya nga, meron ka ng asawa Para ka lang doon.
'Di ba? Pang-8, huwag kang magnanakaw. O 'di ba? Kaya nga natuturuan tayo na huwag magnakaw para ang lipunan natin, ang ating komunidad ay maayos. Walang gulangan, walang magnanakaw. Tingnan niyo, minsan nakakatakot sa daan. Nagse-cellphone ka, hahalbutin, nananakaw, 'di ba? Kahit nga ho dito sa lugar namin ho, may mandurukot, dinudukutan ka. Kaya kung may salita siya ng Diyos, huwag kang magnakaw, alam niya sa sarili niya, ay di siya magnanakaw. Nakita mo ba? Kung alsin mo yung 10 utos, pwede mong gawin ang mga bagay na yun. Pero kung iyan ay nakatanim sa puso't isipan mo, huwag kang magnanakaw, alam mo na ang dapat mong gawin. Mabuti ang gawin mo. Kaya itinuturo ni Kristo, ano ang mga bagay na dapat nating gawin. Kaya sabi ng Ama, sundin ninyo ang sinasabi ng Panginoon, ng Ama. So, puntahan natin ha. Bukod po diyan, para naging malino na po ba sa atin, no? Ang sinasabi diyan. Ngayon, pupunta naman po tayo doon sa sinasabi naman po ng Panginoong Hesus o ng Ama, no? Pakinggan natin ito sa 17:5. Sabi diyan, samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ibig sabihin, ang Ama mismo ang nagsasabi na pakinggan natin ang kanyang anak. So, malinaw po ba? Ngayon, pag yung sinabi natin kanina na binasa natin dito sa Mateo, no? Malinaw po yan 28. Ay si Jesus pala nagsasabi dito, ano ba ang pinakamahalagang utos? No, tinanong si Jesus ng mga tao doon. Kaya ito ang sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, 'di ba? Pinakamahalagang utos. Ano 'yan? Nasa 10 utos, pinakamahalaga na po 'yun, enough na. Ayun ang sasabi ng iba na hindi raw enough, hindi raw kompleto, no? Yung 10 utos. Ewan ko kung sino yung sasabing yun. I-reveal ko mamaya kung sino yun, ano? Nagsasabing yun. Huwag kayong maniwala doon. Si Kristo ang ating paniwalaan. Ang sabi po dito, ito ang pinakamahalagang utos. Nasaan yan? Nasa 10 utos yan, di ba? Nasa 2 tapyas na pa daw. Yung 2 tapyas na bato, ang sinasabi diyan, iyan ang pinakabuod. Sabi dito, no, pakinggan ninyo mga taga-Israel. Israel naman ang sinasabihan diyan. Oo nga, Israel. Ano ba yung Diyos na pinaglilingkuran nila? Di ba't yun din ang ating paglilingkuran, yung Diyos nila? Di ba? Ang sabi po dito, ang Panginoon na ating Diyos ang natatanging Panginoon. O di ba? Natatangi. O, pag sabing natatangi, iba yan sa mga Diyos-Diyusan. O, tuloy natin. Kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Ayan, di ba? Kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Yan, para sa Panginoon yan. Iyan ang relationship mo sa Panginoon. Ngayon, ano naman ang relationship mo sa tao? Ito naman ang pangalawa. Ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa 2 ito. Wala na. Wala nang hihigit pa. Kayo, gusto ninyo, ay kulang yan, yung 10 utos. Sino may sabi? O, diba? Yung pumanaw na mangangaral na sensible daw yung kanyang pagtuturo. Walang ibang magtuturo ng tama kundi si Jesucristo. Ayun sinasabi sa kasulatan. Basahin natin ha. Para po maintindihan ninyo, wala tayong ibang pakikinggan kundi si Jesus lang. Sabi po dito, no? Yan, sa unang Timoteo 6:3, sa sulat ni Pablo. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa salitang nakagagaling, sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at aral na ayon sa kabanalan. Yan. Kaya ang susundin natin si Kristo. Kaya kung sino man ang nagturo sa inyo at minapakinggan kayo, mali yun. Ang pakinggan nyo yung tamang turo mula kay Kristo. Yan, sinasabi po ni Pablo sa kanyang mga sulat. Kung sino may nagtuturo ng ibang aral. Sa ibang salin, anong sabi naman dyan? Kung may nagtuturo man ng salungat dito at hindi naaayon sa tamang turo ng ating Panginoon Kristo,
at ang mga turo tungkol sa pagsunod sa Diyos. Yan. Dapat mong malaman pala ang ituturo ng ating Panginoong Kristo ay pagsunod sa Diyos. Ngayon, yung 10 utos, sinasabi mo, hindi yan kabilang sa ang 10 utos. Sinasabing hindi para sa atin. Para sa atin din yan po. Para masunod natin ang Diyos, to pa rin. Kaya nga, naparito si Kristo, hindi para sirain ang kautusan, kundi sundin, di ba? O, puntahan natin yung talatang ito na sinasabi po ng ating Panginoong Kristo, no? Dito po sa 5:17, huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. So, yan po. Tutuparin po. Kung tinutupad ni Kristo at sumasampalataya ka sa Kanya, dapat mong tuparin. Tayo po'y manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami na naman ng pagkaunawa sa iyong mga salita, na kung saan ay napaka-importante po ng ganitong kautusan na matatanim sa aming puso't isipan nang sa ganun ay hindi kami makalabag sa iyong mga utos. Ama, sa iyo pong papuri, pasasalamat at pagsamba. Naway magkaroon kami ng patuloy na pagkaunawa sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.